Ngayon no, mga bossing, balikan po natin, balikan po natin etong pangyayari po doon sa Senado. Mga kababayan, kung sino yung sumundo dito kay Orly Gutesa, kung sino yung mga kumaharap, etc. po, no? No, magkikita-kita na kayong lahat sa lahat na DDS. Pumili na kayo ng mayor nyo doon. Sa mayor, ang pag-uusapan, tingin ko si Defensor ang magiging mayor dyan. Kayang magpaikot ni Defensor ng mga uto-uto eh. No? Kapag ka nagkasama sa, hindi, pwede, papalag si Jinggoy dyan. Ay, hindi. Si Jinggoy, mayor? Hindi. Ayoko na lang sabihin kung bakit ko sinasabing hindi pwedeng maging mayor si Jinggoy ha. Kung sakali naman si Roque umuwi, mga kababayan, at makulong na din, tingin ko hindi naman siya dyan papasok eh. Sa ano yun eh, sa talagang yung kulungan na nakahalo doon sa mga sa mga nakakulong, di ba? Nako, iba yun. Pero kung sakali si Roque masama dyan sa kampo nila, Princess Roque yun. Princess Roque. Ngayon, pumunta tayo dito sa kuhang CCTV po, mga bossing. Sabi ni Gigi May, Jinggoy, Mayora. Hindi ko na nga Hindi na nga ako nag-ganon. Tinype mo pa dyan. Hindi na nga ako nag-reaction para doon eh. Sabi ni Milagros Rombawa, Mayora, si Jinggoy. Hindi na nga ako nag-komento dyan. Kayo naman. Tinuloy niyo pa. Sabi ko si Roque, Mayora. O kaya si Roque, Prinsesa. O, di ba? Okay, ito na yung CCTV daw. Nakuha ng Bilyonaryo News Channel ang CCTV footage ng pagpunta ni Orly Gutesa sa opisina ni Senador Rodante Marcoleta bago ito tumistigo sa Senado noong 2025. Ayon sa dating Marine, sina Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor ang may pakana ng kanyang unang affidavit. Talagang nakita at mayroong mga pattern po eh, no? May mga footprints, may mga bakas silang iniwan eh. Hindi kumilos ng talagang doon pa sa opisina ni Marcoleta ha. Kaugnay ng flood control scandal. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Kuhang CCTV footage na ito noong September 25, 2025, ang araw kung kailan biglang lumitaw ang former bodyguard umano ni former Congressman Zaldico na si Orly Gutesa. Si Gutesa, o yan. No? Dalilitan natin, baka maano tayo. Baka ma-strike tayo. Sa isang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. 8:27 a.m. nang makita si Gutesa sa ground floor ng Senate building. Umakyat siya sa second floor para sa screening at saka sumakay sa elevator bandang 8:30 a.m. Makalipas ang isang minuto, bumaba si Gutesa sa 5th floor at nakitang may kausap na babae. Yun, nakapula. Ayan sila, oh. Lakihan ko, ha. Ayan, oh. Ayan. Eto, nakapula, tapos nakaitim si Gutesa. Pero big time din pala ito si Gutesa, no? Beruin mo, naka-Montero, mga kababayan, na kotse eh. O na SUV eh. Tagal ang pag-uusap ng ilang segundo bago siya inihatid dito papasok ng opisina ni Senador Rodante Marcoleta. Batay sa timestamp ng CCTV footage, tumagal ang pag-uusap ng halos 20 minuto bago tuluyan. Ano kaya iniisip ng mga staff ni Marcoleta? Ano? Putagis na yan. Ilang buwan pa lang tayo dito sa loob ng Senado tapos nakulong na yung yung bossing natin. Lumabas ng opisina ni Marcoleta si Gutesa bandang 8:51 a.m. 8:54, pumasok na sa plenary hall ng Senado si Gutesa kasama ang ibang taong kasama niyang lumabas mula sa opisina ni Marcoleta. At 10:39 a.m. nang tawagin si Gutesa para tumestigo sa Senado. Dito niya nabinitawan ang mga alegasyon na personal siyang nag-deliver ng mali-maletang pera kina former Congressman Zaldico. May man naka-Montero ka na. Maayos naman ang buhay mo, no? Nanonood ka na TV, simple na lang yung buhay mo. Lalo na yung mga ganyang edad mga kababayan, yun yung gusto natin eh. Ako ganun gusto ko mga boss chipamo sir. Pag umedad 50 na ako, no, bagay 8 taon pa yon. Pag umedad 50 ako, ang gusto ko yung mamamalengke na lang ako. Tapos pagkatapos kong mamalengke, iluluto ko para sa pamilya ko. Tapos kapag katapos iluto, manonood ng TV, yung maghapon, magkasama na lang kayong mag-asawa, no? Ganun na lang. Hindi na, naghahangad pa. Hindi. Base nga sa kanya, ang sabi niya,
natakot na din siya dahil nga syempre si Defensor at si Marcoleta yung kaharap mo. Sinundo lang yang si Gutesa gamit ang car ni Mike Defensor. Former House Speaker Martin Romualdez at iba pang miyembro ng Kongreso na mula umano sa DPWH Project Kickbacks. Sabi ni Ma'am Merle Belen, ang tanong magkano? Sabi, cash daw, meron mga cash at saka yung kasiguraduhan na makapagtatapos yung kanyang mga anak sa pag-aaral. Ang actual ko na delivers talaga sa bahay ni Congressman Romualdez is 3. Tapos pag may duty kami, nagkakaroon ng detailed. Minsan namomonitor ko doon sa group chat namin, may basura tayo deliver. Minsan namomonitor ko siya is 3 times a week ang delivery doon sa Forbes, sa bahay ni Kung Saldi. Ito naman, lito-lito siya. Romualdez. Matapos ang halos 1 taong pagtatago, binabawi na Ayun ba? Hindi kasi ang sabi, yung 150 million daw kumbaga pang tawag dito, pang hingi para kay Martin Romualdez o 150 million para kay Gutesa kasama yung ex-scholarship. Pwede din, ano? ng retired Marine turned self-confessed bagman ang kanyang mga akusasyon. Sa kanyang bagong sworn affidavit, sinabi ni Gutesa, Sabi ni Rosewin Isidro, mahirap Sir Mark na walang income na pumapasok sa account mo maliban na lang kung may business ka. Totoo naman ho yan mga kababayan. Eto, sa tingin nyo, walang income pero paano niya na-maintain yung kanyang mga yung lifestyle na nakamontero? Di ho ba? Mahalo din nun mga kababayan. na inihanda ang kanyang original affidavit noong September 24, isang araw bago ang dinaluhan niyang Blue Ribbon Committee hearing. Aniya, inimbitahan siya ng umano'y dating driver ni former Congressman Mike Defensor na si Django para makipagkita bandang alas 9 o alas 10 ng umaga. Bandang alas 3 ng hapon, tinagpuro ni Gutesa si Defensor sa isang Japanese restaurant sa Pasay City. Kasama umano nito ang isang Mark na son-in-law umano ni Defensor. Naku, damay na lahat, mga anak at asawa, makukulong. May kinakaharap doon sa bahay bembangan. Tapos ito, son-in-law naman, kasama din, mga boss chepa mo, sir. Nangyari dito sa pamilya ni Defensor. Dito raw siya pinilit ng dating kongresista na isulat ang ilang mga alegasyon na wala naman umano siyang personal na kaalaman. Paninindigan ni Gutesa, sina Paul at Mark umano na dating executive assistants ni ex-congressman Ko ang totoong susi. Sabi ni Ariel Saling, uy, loko-loko. Hindi ako yun.